Bakit nga ba nagiging bobo ang matatalinong tao kapag in love? Meron akong dalawang paliwanag dyan. Una, hormonal. Hormones ang pinag-uusapan natin dito. Biology. Okay. So, bakit biology? Sa brain kasi natin, kapag in love tayo, basically may dalawang hormones na bumabaha. Bumabaha sa utak natin. Una, dopamine. Ligayang-ligaya ka. Ito yung tumatama sa utak mo kapag ikaw ay nasa honeymoon stage. Pag bago pa lang kayong magkakilala, yung kinikilig ka, na napapaihi ka sa pagkakakilig, napapagayong ka, na ikaw ay minsan napapatulala sa kanya. It's because of the dopamine. Nadali ka ng tinatawag na dopamine hit. Nahambalos ka ng dopamine. Pak! Sa utak mo. That is dopamine. That's neurotransmitter. Neurohormone ang tawag dyan. Okay? Pangalawang hormone, oxytocin. Ito yung love hormone. Basically, bumabaha ito sa utak ng mga kababaihan. Lalo na kung may nangyayari na sa kanila. Habang may nangyayari sa kanila ng boyfriend niya, bumabaha ang oxytocin. Dumadami. Kaya the more you have sex, the more oxytocin. And the more oxytocin, the more love you feel doon sa partner mo. This is the reason why ikaw ay nabobobo dahil doon sa mga hormones na yon. Kung dati, magaling kang magpayo, bakit ngayon bobo ka na? Hindi mo mai-apply sa sarili mo. Hindi ito dahil wala kang alam o nawala yung kaalaman mo. Nandun pa rin yun. Pero natatakluban ng baha. No? Flooded ng hormones kasi yung utak mo. Parang ang datingan nito is labo ang tubig. No? Kumbaga ay labo ang utak mo. Clouded ang utak mo. Dahil doon sa happy hormones. So another explanation for this is kapag ka bumabaha ng hormone sa utak mo, dopamine at saka oxytocin, ang nangyayari is yung rational thinking mo, yung logical thinking mo, yung iyong pagiging matalinong sinasabi natin ay nasa-shutdown. Ibig sabihin, natatalo. Kumbaga sa computer ninyo o sa phone ninyo is nag-shutdown. Turned off. So, nagta-turned off yon or nagkakameron ng problema. So, ang nangyayari is ikaw ay natatalo ng emotional attachment. Emotionally attached ka na doon sa lalaki na yon o doon sa babae na yon. So, your logical thinking, your rational thinking is defeated by your emotion. So, meron ka ng emotional attachment dito. And in the long run, nagkakameron ka din ng emotional addiction. Na-addict ka na sa kanya. That's the problem there. Kahit abusuhin ka, bastusin ka, lokohin ka, pagtaksilan ka, andyan pa rin ikaw. It's because of that, emotionally. No? May emotional addiction ka. And psychologically, it's called trauma bonding. So, with this in mind, ating maiisip na psychologically, hindi talaga bumobobo ang tao kapag in love. It's just happened na emotionally attached ka lang. Okay? So, yun yung nangyayari. That's the first explanation. Let's go to another explanation. Number 2. Second, ikaw ay may emotional needs na unmet. Nung ikaw ay bata pa, hanggang ngayong ikaw ay umidad. Ibig sabihin, walang nagbibigay sa iyo ng sapat na pagmamahal. Kung ikaw ay lumaki sa broken family or sa toxic family, toxic yung tatay mo, toxic yung nanay mo, lumaki ka sa toxic environment, hindi ka napapansin, hindi ka napapahalagahan, feeling mo walang nagmamahal sa'yo, ang tingin nila sa'yo, masyado kang malakas at hindi mo na kailangang mahalin at hindi mo na kailangang bigyan ng care.
So, yun yung nangyayari. So, if the people around you, specifically your family, ganun ang tingin sa'yo, no, ikaw ay nangangailangan ng pagmamahal. Gutom ka sa pagmamahal. Naninindigan ka o ang nangyayari is, pinaninindigan mo na yun yung tingin sa'yo. But deep inside, nangangailangan ka ng pagmamahal. Ngayon, kapag mayroong nanligaw sa'yo o minakarelasyon ka, na nagmahal sa iyo, no? Minahal ka. O sabihin na nating niloko ka. Pwedeng minahal ka, pwedeng niloko ka. Alin man sa dalawa. Kung niloko ka, ay di ikaw ay minalas. Kung ikaw naman ay minahal, di ikaw ay sinuwerte, blessed ka. Kapag nandun ka na sa situation na yon, no? Ikaw ay magke-create na ng emotional attachment doon sa tao na yon, no? So, yung iyong utak, yung iyong isipan ay magsha-shutdown yung logical thinking mo. Kasi mapupuno na yan ng emotional attachment. So, attach ka ngayon sa kanya kasi binibigyan ka ng pagmamahal eh. Peke man ito o hindi, it doesn't matter. So, hindi mo ngayon siya ma-let go. Kasi, noon ka lang nabigyan ng pagmamahal na matagal mo nang inaantay na hindi na ibigay sa'yo ng kahit sinong tao, siya lang. Kaya ngayon, ang nangyayari is, this is what happens psychologically. Scientifically, psychologically, ito yung nangyayari. Ang nangyayari is, habang tumatagal, no, merong nangyayari sa utak natin, sa isipan natin, nag-create ang utak natin ng tinatawag na psychological defense mechanism. At ito ay kitang-kita nyo. Ito ay halatang-halata nyo. Ang isang tao na in love, kapag sinabi ng kapitbahay o ng kaibigan, ng best friend, o ng kapamilya na, hoy, ikaw ay niloloko ng iyong asawa o niloloko ka ng jowa mo. Harap-harapan, inaabuso ka, bakit nag-i-stay ka ba dyan? Tanga ka ba? Bobo ka ba? Paulit-ulit na yan ha. Pabalik-balik na lang yan, cycle na yan. Ano sabihin mo? Magbabago din yan. Meron kasi yung pinagdadaanan. Stress lang yan. Pag nawala rin yung stress na yan, magbabago mo, okay, magiging okay. Magiging okay din yan. O kaya sabihin ng kaibigan mo na ikaw ay pinababayaan ng karelasyon mo, ng jowa mo. Walang pakialam sa'yo. Hindi ka pinapansin. Sina-silent treatment ka, etc. etc. Ito yung mga ginagawa sa'yo. Ang dami. Sinabi sa iyo. No? Parang ang datingan is awareness. Ine-educate ka ng kaibigan mo, eye-opener. Binubuksan yung isip mo kasi tingin niya, tanga ka na eh. Bobo ka na eh. Pero anong ginawa mo? Ano sabi mo? Hindi. Busy lang yon. Busy yun sa business. Marami yung ginagawa. Stress yun. Kaya hindi nila ako pinapansin. Eh bakit kasama niya yung mga ibang babae o let's say ibang lalaki? It's because no, kasama yun sa trabaho niya. Yun yung dahilan. Kasi salesman siya. Nasa ganitong business siya. Meron siyang business. Kailangan niya ng ganito, ganyan. So, ano yun? That's defense mechanism na kinirate ng utak mo. So, yun yung nangyayari. Natanga ka ba doon? Yes, natanga ka. But that is only temporary. Sabi ko nga sa inyo, psychologically, hindi ka naman talaga nabobobo. No? Nangyayari is natatabunan lang yung logical thinking mo nung nangyayari. So, once na nawala yung tao na yon, nawala yung pangyayari na yun, babalik yung logic mo because your logic, yung pagiging smart mo, yung pagiging matalino mo, yung IQ mo, nandyan yan, permanente na yan na nandyan. And in fact, kung makakasurvive ka sa abusive relationship, let's say meron kang abusive relationship na nabobo ka, natanga ka, pagka nakasurvive ka doon, pwede at may chance na tumaas yung tinatawag na emotional intelligence mo or emotional quotient mo. That's the good news about it. Okay? So, yun yung dalawang dahilan. Una, hormonal. Pangalawa, meron kang unmet needs na nangyari. Kaya, ikaw ay nabobo. But, here's the catch. Again, that is only temporary. That's the good news about it. Okay? So, ngayon, alam nyo na kung bakit kayo nabobobo o bakit nabobobo ang kakilala nyo kung nai-inlove siya or kapag nai-inlove siya. See you in my next content. Medyo mahaba na yung vlog natin. I hope it helps. Bye for now.